kabilang na ang Pilipinas. Sabi yata hindi raw magtataas ng interest sa mga pautang, no? Okay, Maring Winnie, nung Martes, sabi mo, good morning muna. Hindi kasi, sabi mo, nung Martes. Good morning, Igan. Good morning, mga kapuso. Yung lahat na bigla, pero ikaw lang ang natatawa dahil sabi mo, wala ito, mag-react dahil independent ng economic, ng buong mundo, di ba, ng mga hindi bansa. independent. At sinabi ko, global, noon, pagbahin ng United States, nanunyomonya tayo. Ngayon, pagbahin ng United States, bahin rin tayo. In other words, there's more interdependence. Number two, the stock market is not, you know, the groundwork for the economy. The stock market can go down, can go up, can go down, and the economy still has a track to go. Stable. You know, when there is a tremendous collapse, ayon, then the financial market affects the economy already. Pero usually that's not the case. Tignan mo, bumaba ang stock market, the next day tumaas. Ano ang diferensya? You know, what happened between the two, na tataas ang stock market at bababa ang stock market? Hindi ba? It's a simple thing. Ang importante ngayon, excuse me, mga kapuso, ha? Tsaka di ba, politika ang dating? But you must remember na itong tatlong credit rating agencies na ito was the object na investigation sa United States kung bakit hindi nila nakita yung financial crisis. At saka, before the financial crisis, ang taas-taas nila ang mga ratings nila doon sa mga subprime securities, doon sa mga Lehman Brothers, Bear Stearns, etc. At saka hindi sila nag-apologize. Hindi nila sinasabi, nagkamali kami talaga eh. So, apparently, meron na ngayong proposal ang Securities and Exchange Commission ng United States na talagang, they're going to require more regulation of these rating agencies. Okay. Galit na galit ang rating agencies. Pero ako, wala akong credibility nila eh. Hindi. At saka, ano ang source nila? In other words, be a little bit more transparent. Ayun. Republican sila. Okay. Teka muna, kasama sa ating diskusyon ang stock analyst na si Jomar Lacson. Jomar, good morning. Welcome sa talagay natin kasama si Maring Winnie. So, kamusta muna yung kahapon? Anong obserbahan mo? Yeah, sa malaking recovery ng stock market kahapon. Parang nabaliwala yung pag-rate. So, ayan nga, Jomar, no? What is the difference between yesterday and the day before yesterday as far as economic fundamentals are concerned? Wala. Panic lang, tapos recovery. Hindi ba? Emotion lang naman. Emotion. Nagulat, parang gano'n. Ayan. Di ba stock naman pag may bulungan ng kudeta? Bagsak, kinabukasan, wala naman. Para doon sa ordinaryong mga nanonood natin, paano sila dapat magbigay ng reaksyon sa publiko? Well, huwag kayong matakot sa stock market, no? Kasi yung presyo... Lalo na kung wala nung investment doon. Oo, totoo. Lalo na, no? Exactly. Pero kasi yung presyo, it's really a reflection of expectations. Yung tingin mo mangyayari sa future. Hindi pa naman yung today, eh. So even yung credit rating is the same thing, no? It's about in the future. Yung view mo of the future. Ano ba tong credit rating na ito para maintindihan ng lahat? Ba't nagki-credit rating sila? Ibig sabihin, okay, pwedeng pautangin to, may kakayahang magbayad. Ganun ba ibig sabihin nun? Yeah, basically, ang investors... Di ba magaling yung mga Bombay, no? Okay, go ahead, Jomar. Hindi, pero ang maganda dyan kasi, di ba, binabaan ng credit rating. Ay bumaba yung interest rates na binabayad ng US Treasury. In other words, ang kinakatakutan, hindi ba, kung natatakot ka, kung sasabihin, hindi magandang borrower yan, kailangan tataasin mo ang interest rate mo. So, binaba nila ang credit rating ng United States, bumaba ang interest rate na binabayad ng Treasury. In other words, the market itself, the entire, the rest of the world, did not believe that credit rating. Dapat ba mag-react yung market na ron sa credit rating agency na yan? Actually, usually, nauuna yung kasi si stocks bago yung... sa credit rating, di ba? Nag-ano tayo, Viva. Enjoy tayo. Enjoy tayo. Tapos pagbaba ng credit rating, palagi tayong nagagalit. Sabi ko nga, di ba, Standard and Poor? Dito, ang poor standard talaga eh. Parang minute. So ano magiging galaw? Tuloy-tuloy na ba to, Jomar? Nakita natin. Actually, kagabi, bagsak na naman yung US eh. Mga 500 points, no? More than 500 points. So,
ang concerns nag-shift naman from the credit rating to yung European economies kasi nga may debt naman. So kanya-kanyang reaction para yan. No, but because talagang ang pinaka malaking problema is the European, what's happening in the European economy. This is not to say that the American economy has no problems, but those problems can be solved relatively easy. Ang problema dyan sa United States is the politicians are exacerbating the problems. Pero di ba sa Asia, at least yung China, okay ang economy? Actually, ang kanilang problema ngayon, yung kanilang, they're the biggest buyer of US Treasury, meaning sila yung invested sa Sila Amerika. ang biggest creditor. Naka-invest doon. Sila yung nagpautang sa Amerika. So kung humina yung kakayahan, sila yung matatamaan. Kaya rin bumagsak rin yung sa Hong Kong, Singapore. Malalaki rin eh. Okay. Malalaki yung kanilang mga investment sa US Treasury. Importante, Jomar, as a stock analyst, sabihin mo, pakisabi mo do you think na hindi makakabayad ng utang ang United States? Do you think na dapat matakot ang China na hindi makakabayad ng utang ang United States the way hindi tayo nakabayad ng utang noong 1983? I don't think so. Won't happen. You know, it's a big deal. Kaya lang, as I said, the politicians in the United Pinapalaki. States, hindi. In-exacerbate nila. You know, kasi away sila ng away. Oo, gusto nilang mahiya ang Obama administration. Ayun. Pag tapos na yung Kaya? election sa US naman eh. Ha? Pag matapos na yung election, okay, mag-teamwork naman tayo. They're hoping to win it in 2012. Kasi posturing 2012. sila, posturing. Yeah, but at the expense of the economy. And tignan mo napahiya ang United States. You know, although it's only one out of the three. To be fair, it's only Standard and Poor that lowered the rating of the United States. And ngayon, talagang galit na galit ang because, di ba nagkamali sila? Nagkamali sila ng $2 trillion tapos ayaw pa nilang ibago yung rating. Okay. So, doon sa mga investor sa stock market, mag-o-observe ba tayo ngayon? Ganon, Jomar. Medyo, we have to feel. Right now, ang advice namin sa investors, so muna stay out of the market because emotions are malakas masyado eh. Ay, your clients, sinasabi niya sa clients niya. clients. Pero, you know, just please repeat again, sa mga mahihirap, ano ang epekto nitong stock So, market mahirap. movements? Kung wala naman silang stocks doon. Kung wala kang stocks talaga, walang Wala impact sa'yo. Walang effect. So, kung sa investor, obviously mawala. Hindi ba kunyari negosyante, may paninda ako, pag nakita ko yung galaw sa stock, ano ba yun? May epekto ba sa paninda ko o sinasamantala ko lang? Wala Immediately talaga. wala. No? But okay. ang negosyante do has to look at yung kailangan tingnan yung stock market kasi nga expectations to eh. So kung gusto mo malaman, okay, tataas ba yung exchange rate? Yun, Mga ganun. No? Ano bang impact? Ang pinakamabilis na mag-react, yung stock market. Siya yung nauuna. Pero lahat to takot. I mean, yung point is, kung gusto mong maramdaman ko anong kinakatakot ng lahat ng investors, stock market, mauuna yan. Okay. Maraming salamat, stock analyst mo, Jomar Lacson. Siyempre kay Maring Winnie Monsod, ingat ka sa kalsada at maraming mga abuso Baka dyan. humampas! Bakit? Mga igan, unang balita na. Ang mga unang balita sa umagang ito. Dalawang hinihinalang hold-upper patay sa shootout sa Maynila. Riot sa London lalo pang kumalat sa ibang kalapit na lugar. 3 patay sa gulo sa lungsod ng Birmingham. Dating Pangulong Gloria Arroyo, 1 buwang bibigyan ng mataas na uri ng antibiotics para gamutin ang impeksyon. Tinanggal na titanium